welcome sa aking YouTube channel. Ngayon mag-check tayo ng laminator. No power. Okay. On. So no power siya. So check natin siya. Ito ay nabuksan ko na habang nagta-travel kami pa uwi. So pinull out ko to. Assignment. So yan yung sinabi ko, nabaklas ko na ito habang pauwi kami. Ayan, ito yung mga tornilyo niya. Ayan. At ang common conception ng mga tao pag no power is tinitignan yung fuse, which is tama naman. Ayan. So papakita ko pa rin sa inyo na buo yung kanyang fuse. Ito. Ayan mga idol, buo ang kanyang fuse. At ang gawin nyo lang, since ito yung kanyang fuse, therefore ito yung line, at ito naman yung kanyang neutral. So yung neutral niya ang dumaan sa switch. So yung neutral, and then papunta yan dito. Yan, papunta yan dito. So ito yung 220 input natin. Ayan. So gawin natin, mag-voltage checking tayo. So ipasok natin to para buo yung line 1 natin, o yung live wire. Yan. So buo na siya. Siset ko naman yung kilometer ko sa voltage. Yan. So naka-easy na to. Lalagay ko diyan para makita nyo. At mag-measure ako ng 220 volts. Yan. Power on natin. Measure tayo ng 220 volts. Ayan, nakikita nyo guys, 48. Ayan, 48, 47 volts lang nami-measure natin. At yan ay galing dito. Habang nasa sasakyan, chinek na rin itong mga component dito sa power supply. At okay naman, yung diode, yung transformer okay, capacitor okay. So therefore, dito, wala na tayong 220. So sa pag-aanalisa, sa paggamit ng continuity at saka voltage check, nakita natin na walang problema sa power supply. Dito tayo sa port side. Ayan. Balik tayo sa continuity. Ayan. Ayan. So yung fuse natin, ito accessible na. Pwede ko na siyang ibabad yung isang test pad ko. Okay, ayaw. So ilapit lang natin. Ayan. And then hanapin natin isa dito. Wala. Ibig sabihin neutral ito. Yun. So ito yung line 1 natin. So merong connectivity. Dito naman tayo sa neutral. Since naka-on ito. Ayan. Naka-on. Dapat meron din yan. So connected na yan. Dapat meron tayo dito. Ayan. Wala. Baka naman naka-off. On natin. Baka naka-off. Ayan. Wala talaga. Wala rin. So dito pala mga idol, nakikita na natin na meron ng mali. So ang gagawin lang natin, wala yung neutral natin is para madali. Dahil di natin alam kung nasa yung putol, palitan na lang natin ng AC cord with AC plug. Kapag napanood mo ang ating video, maaari mo bang masabi na mahirap ang pagkukumpuni? Ang may advice ko lang sa mga baguhan at sa aking mga followers sa Facebook o subscribers sa YouTube, ugaliin lang na mag-sight. Gagamitin nyo yung mata, pwede rin pang amoy kung may amoy sunog, at kung wala dun sa dalawa na nabanggit ko is dyan na papasok yung ating multi-tester. So make sure na alam natin yung pasikot-sikot ng ating multi-tester para hindi masira, lalo na pagdating dito sa voltage checking. Napaka-tricky nito. Isang kamali lang sira ang ating tester. Halimbawa nasa continuity test tayo, ginawa natin voltage checking, masisira na yung ating tester pag ganun. So may mga tutorial naman ako kung paano gamitin ang tester. Nag-umpisa ako mag-vlog niyan
dun sa pinakamurang tester. At sinabayan natin ng mga Unity na multi-tester dahil ito ay mura at yung functions niya is okay na para sa mga beginners. Maging sa Club Meter, meron din tayong tutorial para diyan. At marami-rami na akong tutorial kung paano i-check yung mga electronics component from resistor to capacitor to diode at transformer hanggang sa mga transistor, MOSFET. May mga tutorial na tayo mga idol. So kung matutunan yung paano i-check ang mga yan is magagalamay natin kung ano man mga makikita natin issue sa board. Napakaraming maraming components na naglalabasan ngayon. Yung mga SMD, pahirap yan para sa amin. Sa totoo lang, nahihirapan ako yan sa SMD. Dito nga lang sa lugar ko, hindi ako makapag-function dito. Kahit nga lang relay, wala akong mabila ng relay dito. So, ang pag-asa ko lang buhot sa board. Kaya katulad nito, ang ginawa ko na lang dito, pinull out ko ito. Kasi if ever na mayroong parts na nasira dito sa power supply niya, meron na ako mga paghuhugutan dito. Kung may mga nakikita akong mga sirang appliances, pinupulot ko yun. Dahil alam ko na may mga piyesa doon na kakailanganin ko. So, ito, hinihina lang natin ito para firm pagkakapit niya. And then, i-insulate natin gamit ng electrical tape. Pag mga ganitong gipitan, maggupit lang kayo ng kapirasong wire at magpulupot kayo para ma-insulate nyo. Yan ang technique. Ito, hindi alam ng iba to, ng karamihan. So, itong technique na to, ayan, makikita nyo na ilulusot ko ngayon. So, na-insulate ko ngayon yung tugtungan natin. Ayan. So, yun ang difference ng electronics. Nagdugtong na tayo, hininang pa natin. Yung iba, hindi nila hinihinang yan. Nakakapit nga naman. So, yun ang pagkakaiba natin. Kami kasi is electronics, yung ba electrical lang, yung ba aircon technician lang. So, huwag natin lalang. Tanggalin na pala natin yung lang na salita. Ayan, may voltage na. So, ito, cover na lang natin ito. At i-fix natin itong PCB nyo dahil tinanggal ko ito. Ito, yung power supply na yan. Tinanggal ko ito while on our way to our stop quarter. Ayan. And then, power on. Ayun na nga. Then, after repairing this, tinext ko na yung nag-utos sa akin i-check ito. 30 minutes, let's say 40 minutes, tapos na ang troubleshooting with repair. So, pinapick up ko. Unfortunately, hindi na na-pick up. So, kami pa rin ang mag-deliver.